Para po sa devotion natin patungkol sa session. Now, yung session po, ang ibig sabihin po nito, ang ating Panginoon Jesucristo ay pagkatapos niyang mamatay, muli siyang binuhay ng ating Diyos, umakyat siya sa langit at naupo siya sa kanyang trono. Yan po ay session. Nakaupo siya sa kanyang trono ngayon. Session, it means to sit down. Jesus Christ is reigning now in heaven. Yan po yung ibig sabihin ng session sa theology. Now, marami po mga Kristiyano hindi po nila naiintindihan ng malalim at ng yung significance ng ating Panginoon Jesucristo nakaupo sa kanyang trono ngayon. Now, in-explain ko po sa devotion, kung hindi niyo pa napapanood, panoorin yung devotion natin. In-explain ko po doon na yun po yung sentro sa theology o sa pananampalataya ng mga Kristiyano doon sa noong panahon ng mga apostol. Kaya po yung Psalm 110, ito po ay quotation po ito ito po ay salmo ni Haring David. Sabi rito, "The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet." Alam niyo po, nung kinoto ng ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, dun sa mga kausap niya, sino kaya yung Lord dito? Sino ba yung Lord dito? Binigyan niya ng matinding palaisipan yung mga tao. Sino yung Lord dyan? "The Lord says to my Lord." Sino yung Lord? Ba't dalawang Lord yan? Sino yan? "Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet." Napakatindi ng palaisipan ni Jesus Christ na yun sa mga tao nung unang panahon, yung mga kausap niya, lalo yung mga religious leaders. Now, si Jesus, ina-apply niya yan sa kanyang sarili. Na siya yung sinabihan ng Diyos Ama na maupo sa kanan ng Diyos. So, sa Tagalog po, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, si David yung gumawa ng salmo. So, si David yung basically nag-narrate nung si David kasi prophet siya eh. David is a prophet, David is a king, pero hindi siya priest, okay? Dalawa lang yung office niya. So, si David, maybe through some vision, I don't know kung anong nangyayari exactly dito, no? Pero, through the Holy Spirit, dinidescribe niya yung session ni Jesus Christ, yung pag-akyat niya sa langit at pag-upo doon sa kanyang trono. So, sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, no? At lahat ng mga kaaway mo ipapa sa ilalim ko sa iyong paanan. Yan po, ulit-ulitin ko po, no? Yan po ay favorite ng mga apostles na verse nung naunawaan nila yan sa New Testament. Kaya po marami po ang mga verses na sinulat rito para ma-appreciate nyo po, no, na ganun pala kahalaga yung Psalm 110 verse 1 sa mga apostles. Now, ganun din po sa akin, no? Nung nakita ko na naunawaan ko na si Jesus Christ is reigning now, yung kingdom ni Jesus Christ ay from heaven to earth, sinasakop niya yung mundo. Aba, hindi basta-basta yon. Tapos ako nandito sa mundo, nire-represent si Jesus Christ. Tayo mga mananampalataya, yung church, nire-represent natin yung body of Christ. Ganito po yung nangyari, no? Si Jesus Christ, may isa lang katawan. Of course, yung literal niyang katawan, umakyat yun sa langit. Pero yung church, tinatawag na body of Christ. Ano po ibig sabihin nun? Kung paano kumilos si Jesus, kung ano yung sinimula ni Jesus Christ dito sa mundo, bagamat umalis na siya, itutuloy yun ng kanyang katawan. At ang katawan po ng ating Panginoon Jesucristo ay walang iba kundi ang iglesia. Kaya po, napakatindi ng theology, ng pag-aaral ng Biblia. Maunawa mo, teka, yung ating king, si Jesus, nandun na, nakaupo na sa kanyang trono, tapos tayo, body of Christ, we are conquering the world. Magiging optimistic ka talaga, magiging positive talaga yung mindset mo eh. Na hindi tayo dito inassign ng Panginoong Jesucristo for nothing. We are here in this world to bring transformation by the power of the Holy Spirit and through the gospel. Kaya naniniwala talaga ako na magkakaroon ng kaayusan dito sa ating bansa, not just in our country but also around the world through the gospel and through the faithful presence of the believers. Kaya po isang mga puntos na binigyan natin dito, no? Take each day as a battle to be won for our King. Araw-araw po nakikidigma tayo. Wag po tayong papayag na yung ating pamilya hindi maging teritoryo ni Jesus. Naka-assign tayo sa family natin eh. Sa marriage natin. May asawa ka na, no?
teritoryo ni Jesus Christ yung marriage. Kailangan yan ay maipasailalim ng paghahari ni Kristo. Kailangan yan magkaroon ng kaayusan. Yung pamilya natin, kailangan yan magkaroon ng kaayusan. Kailangan yan maipailalim sa paghahari ni Kristo. Kaya nga gustong-gusto ko si Abraham Kuyper. Si Abraham Kuyper, siya yung dating Prime Minister ng Netherlands. Pastor siya, theologian, tapos Prime Minister. Tapos, malaking impact niya sa buhay ko lalo na sa mga sinulat niya. So, sabi ni Abraham Kuyper, there's not a square inch. Square inch, ganito lang kalaki yun, no? There's not a square inch in the entire domain of human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine. Ano pa ibig sabihin nun? Si Jesus Christ, walang square inch ng teritoryo na hindi aangkinin ni Jesus. Kaya pag ikaw sinurrender mo yung buhay mo kay Jesus, sinurrender mo na rin yung finances mo, sinurrender mo na rin yung trabaho mo, sinurrender mo na rin yung pamilya mo, sinurrender mo na rin yung remaining days of your life. Walang teritoryo ng buhay mo na hindi sinasabi ni Jesus Christ, akin yan. And in fact, walang teritoryo dito sa buong universe na hindi sinasabi ni Jesus Christ, ay hindi akin yan. Ang sasabihin ni Jesus, everything is mine. Kaya po tayo, ang mindset natin, teka, kung everything is mine, kung lahat pagmamayari ni Kristo, dapat lahat magkaroon ng kaayusan. Kung ako pagmamayari ni Kristo, dapat maging maayos ako, maging maayos yung buhay ko, that's my battle. Maging maayos yung marriage ko, that's my battle. Maging maayos yung trabaho ko, yung career ko. Kaya nga pangarap ko talaga, dumami yung mga Kristiyano na sila talaga yung mga nakaupo sa pwesto. Sila yung mga engineers, mga contractors, no? Sila yung mga politiko, sila yung mga abogado, sila yung mga doktor, sila yung mga teachers, sila yung mga janitor, sila yung mga karpentero, sila yung mga mabubuting mga padre de pamilya ng tahanan sapagkat sila yung may takot sa Panginoong Jesucristo. Sila yung mga mabubuting nanay na ginagabayan ng mga anak upang mas lalo mapalapit sa Panginoong Jesucristo ang kanilang mga anak. Why? Because there's not a square inch in the entire domain of human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine. Yun ang kahalagaan ng pag-upo ni Jesus Christ doon sa kanyang trono at sinasabi niya, everything is mine. Conquer all. Kaya nga tayo mga kapatid, mga conquerors. Araw-araw nakikipagdigma tayo para maipasaakop sa paghari ng Panginoong Jesucristo lahat ng mga nasa ilalim ng ating impluwensya. At gusto pa nating lawakan pa yung impluwensya natin. Kung ikaw ay businessman, maging matagumpay ka na businessman because your business is under the lordship of Jesus. At lahat ng nasa ilalim ng impluwensya mo, that's for the glory of Christ. And I hope yan ang maging mindset ng mga Kristiyano, no? Let's conquer the world for the glory of Christ, for the glory of our high King in heaven. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Magkita po ulit tayo bukas alas 5 ng umaga dito sa ating Daily Devotions.